Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Liar, at ngayon po ay September 23, 2020 at tayo po ay nasa panahon ng midweek service o panalangina na ginagawa po natin maging noong hindi pa po nagpapandemya. At ngayon po, pakinggan po natin ang mga talata na siyang batayan ng ating aralin. Ito po ay matatagpuan sa mga talata mula po sa Aklat ng Pilipos, Kabanatang 1, 21 hanggang 30 na matatagpuan naman po natin sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabangan sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit, alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo niyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo, Jesus, dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos dahil ipinagkaloob niya sa inyo. Hindi lamang ang nananalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Ang salita ng Diyos para sa Kanyang bayan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, papuri po sa inyo. Nagbibigay po kami ng pagsamba at kinikilala po namin ang kabutihan nyo sa kabila ng aming mga pagkukulang. Salamat sa lahat ng bagay, sa buhay, at sa lahat ng aming tinatangkilik sa mga panahon ngayon. O Diyos, samahan kami sa gabing ito at pagpalain niyo po ang mga salitang aming pagsasalu-saluhan. Amen. Nais ko pong pamagatan ang mga talatang ito na decision making. For to me, living is Christ and dying is gain. Ito po ang binanggit ni Pablo sa kanyang pambungad na talata.
At sa Tagalog nga po, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ganito tinitingnan ni Pablo, isang dating taga-usig na nakilala si Jesus. Sa kanya ay ang buhay niya ay para kay Kristo. Doon niya na po inilaan. At maging siya man po ay bawian ng buhay, hindi na po niya kinatatakutan ng kamatayan sapagkat kinikilala po niya itong isang pakinabang. Mamaya po malalaman din natin bakit pakinabang ang kamatayan para kay Pablo, at ito yung kanya itinuturo sa mga taga-Pilipos. Usually, every one of us face decision. Lahat ho tayo ay humaharap sa mga pagpapasya, o resolusyon o mga conclusion batay sa ating mga pagharap. And there are some decisions that need for others' opinion. So minsan kailangan ho natin ng ibang tao, kaibigan, kakilala o kasama sa simbahan, pamilya upang humingi ng payo para sa gagawing pagdedesisyon. So, but in the case of Paul, tingnan po natin yung kaso patungkol kay Paul. Pero hindi ho isang simpleng bagay ang kanyang ginagawang pagdedesisyon. Based to his letter, it made it for his own. Siya po ang mismong nagpasya nito. Hindi po siya nangailangan ng taong magbibigay sa kanya ng opinyon, kundi ito'y bunga ng kanyang pagkakilala kay Jesus. At nagbago ang kanyang pananaw maging sa kanyang buhay at maging sa kabilang buhay. So, and according to Paul, the choice refers between living and dying. So, yun nga po yung napakinggan natin sa mga talata patungkol ito sa buhay at sa kamatayan. And for him, it is equally weighted. So, halos parehos lang ang timbang nito para sa kanya. So, ganun nga kaya ang ating paningin din o pananaw sa mga binabanggit nitong si Pablo. To live means succeeding more for Christ. So, nakita po natin, ang mabuhay ay ang pagpatuloy na pagtatagumpay kay Kristo. Bakit kaya nasabi ito ni Pablo? Sapagkat alam naman natin sa buhay na ito ay andyan palagi, karugtong na ng buhay natin ang tagumpay. At kapag tayo ay nagtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, so we succeed. Ganun nga po tingnan ni Pablo. And to die means to be with Christ. Makikita natin, pati sa kanyang pananaw sa kamatayan, ay hindi pa rin siya hihiwalay kay Kristo. He encouraged the Philippians. So ito po yung kanyang panghihikayat na ginagawa sa Pilipos to live their lives in a manner worthy of the gospel. Ang mabuhay sa mabuting balita. They are to be united in mind. Magkaisa po sila ng kaisipan, magkaisa po sila ng espiritu sa struggling for the faith. So ang pananampalataya po talaga ay kasama at kaakibat lagi ang pakikibaka. God has granted them the privilege of believing and also suffering for Christ. So, ang gusto lang ho natin minsan ay walang mga bagay na kung saan ay daranas tayo ng mga hirap sa buhay munding ito. Iba't iba lang po ang ating karanasan sa buhay. Subalit, iisa lang naman po ang ating dapat pagtiwalaan at asahan. Tutulungan tayo ng Diyos, ano man ang ating kalalagayan sa ating buhay, ano man yung ating sitwasyon na nagpapabigat sa ating isip, kalooban. Meron tayong Panginoong Jesus na katulad ng natagpuan nitong si Pablo. So, the high point of faith is to have the attitude of Paul. So, tularan natin si Pablo sa kanya pong pag-uugali at sa kanya pong pananaw na binago po nga ng pananampalataya. That whether we are in this life or the next. So sa buhay na ito at maging sa susunod na kabilang buhay.
Christ is all in all. Too many Christians can only see what is happening in this life and so become discouraged or confused when things don't work out the way they expect. So, ito nga po yung mga nangyayari sa ating buhay na hindi umaayon sa kagustuhan natin. Pero, hindi ho natin maiiwasan ang mga pangyayari kalalagayan, lalo ho sa panahon ngayon. Isa po ang laban natin, ang pandemya, ang COVID-19. Isa po yung ating kalaban. At isa lang po ang ating pinanggagalingan ng struggle. Ang iba nawala ng trabaho. Ang iba naman ay lalong nagkaroon ng trabaho at mas malaki ang kinita, hindi pare-pareho. So, ang iba naman ay halos siguro mga kapatid ay may mga iba na hindi na po nakakakain ng 3 beses sa isang araw. So, maraming mga bagay. At yan ay bunga ng COVID-19 na pare-pareho nating hinaharap sa panahon ngayon. So, for Paul, this is all in God's hands. So, para kay Pablo, ang lahat ng yun ay nasa kamay ng Panginoong Jesus sa tulong po ng ating Diyos. He desires to be with Christ. So, ninais po niya na maging kay Kristo, tagapagligtas. But in the meantime, he will do all that he can to serve Christ. So, habang siya nabubuhay, ayon sa kanya, ay gagawin niya po ang lahat ng bagay para mapaglingkuran si Kristo. Nawa, ganito po yung maging buhay ng mga mananampalataya sa kasulukuyan. It is this attitude of Christ at the center of all we do that makes for a person of faith and maturity. So, yung ating pananampalataya, ay lalago, uunlad, at magmamature. So, decision making. What is your decision now? Amen. Marami pong salamat at tayo magpapatuloy sa atin pong kinagawian po natin ang patuloy na magbigay, magpasalamat sa pamamagitan po ng pagkakaloob. Salamat po sa patuloy na nagbibigay at unti-unti na po tayong nakaka-recover sa mga financial issues or problem po natin. So konti-konti pa tayong tiyaga, tiis, pero napakabuti ng Diyos at hindi ho tayo pinababayaan. Dahil ang Diyos ay mabuti, magbalik po tayo ng ating handog. Ibigay po natin ang ating mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. At wag din po natin kakaligtaan yung ating pong panawagan na makaipon po tayo ng salapi para po mabili na po natin yung lote sa gawing kanan po ng ating simbahan. Tayo po ay magbigay. Narito, O Diyos, mga kaloob ng iyong mga anak mula sa mga ikapu nila, mga pag-ibig, pangako at pasasalamat. At salamat po sa pinagmuli nito sa mga trabaho at sa mga ibang mga bagay na nagiging resources po ng pangkabuhayan. Narito ito, O Diyos, at inyo pong basbasan at pagpalain at nawa patuloy na may magamit ang aming pong iglesia sa loob at sa labas bilang paglilingkod. Marami pong salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa ating gawain sapagkat tayo po itutungo na po sa atin pong sama-samang panalangin. Mga kapatid,
patuloy tayong manalangin at ito na may itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. At salamat sa mga alagad sapagkat sila mismo ay nagsabi nito kay Jesus na turuan silang manalangin. At dahil ito ay buhay ni Jesus at nakita po natin kung bakit siya nagtagumpay, ay ito rin po ang maging sekreto ng ating buhay upang tayo'y magtagumpay. So idalangin natin ang buong sandaigdigan. Idalangin natin ang lahat ng tao. Ipanalangin natin ang lahat ng pinuno ng bawat bansa. Idalangin natin ang lahat po ng may COVID-19 virus, mga kilala't hindi, ang mga nasa panahon ng quarantine, gayon din ang mga ibang mga karamdaman. Sila man ay nasa ospital o nasa tahanan, idulog natin sila sa Diyos na i-bless ang mga gamot at mga pagkain kanilang tinatanggap at bigyan sila ng tulong pinansyal at bigyan ng kapayapaan maging ang pamilya. Gayon din ang mga nag-aasikaso po sa kanila, idalangin natin ang mga doktor, nurse, crew, and staff at mga iba't ibang bahagi ng frontliners. Hingin natin sa Diyos na silang lahat ay kahabagan at tayo'y magtungo sa ating pamilya. Idalangin natin ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anakan. Ang ating pangangailangan sa araw-araw upang mabuhay, ang trabaho at iba't ibang resources. Idulog natin sa Diyos ang kalakasan, panahon ng kahinaan, ang kagalingan para sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Ang mga mahal natin sa buhay na nasa ibayong bayan at ibayong dagat. Sila'y kupkupin, kalingain, tulungan ng ating makapangyarihan Diyos. Lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng awa, at idulog natin. Dakila at makapangyarihan Diyos, sama-sama naming inihahatid sa iyo ang aming karaingang ito. Tanggapin mo po ito at ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At tayo po'y magpatuloy sa atin pong pagtatapos. Pakinggan naman natin ang mga gawain ng ating simbahan. Mga kapatid, ay patuloy po natin isagawa pa din ang ating panalangin araw-araw bago mag-almusal, mananghalian, maghapunan, bago matulog at pagkagising. Ay wag nating kaligtaan na lumapit sa Diyos at patuloy na idalangin ang kalalagayan ng ating buong sandaigdigan. Gayon din ang ating gawain na kung saan ay tuwing araw ng Miyerkules, tayo ay magsama-sama sa ganitong klase at uri ng gawain. Magkarinigan po tayo. Ang araw po ng panalanginan natin at tinatawag din nating midweek service
sa ganap na ikapito ng gabi. Gayon din ang ating face-to-face at ito po yung sinasagawa na po natin alas 9 po ng umaga at ang pakiusap ni Pastor ay dumating po ang lahat ng gaganap, ang presider, usher, greeters, acolyte at ang iba pa nating katulong o katuwang sa gawain ng pananambahan. So, sa October nga po pala mga kapatid ay ilulunsad na po natin ang ating mga new normal activity at ang pag-aasikaso sa mga bata at meron po tayong ilang lugar na kung saan ay atin pong ito ay pagdarausan. Tuwing araw po ng Sabado mula po sa buwan ng Oktubre at gayon din ang mga ating organization, ang kabataan po ay meron na pong gawain tuwing Sabado sa ganap na ika-4 ng hapon at gayon din nawa ang mga kalalakihan at kababaihan ay magkaroon na rin po ng gawain o care group kagaya ng mga kabataan. So ito lamang po ang aking maipapahayag at patuloy po nating ipanalangin ang ating mga gawain at ang lahat ng mga nais nating idulog sa Panginoon. So sa ating pong paghihiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pagpapala mula sa Diyos, Anak at Santong Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, na bumabati po sa inyo ng magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all.